Good morning po, sir. I am Mark Joshua M. Hita from IT4, and today I'm here to present or explain round-robin algorithm. Round-robin algorithm, isa po siyang preemptive algorithm. Na alam naman po natin yung preemptive algorithm, pwedeng ma-stop yung process pag na-meet yung certain condition, which is dito po sa round-robin algorithm, meron po siyang tinatawag na time splice kung saan pag na-reach na po yung time splice, hihinto po yung process para palitan ng iba pang process. So, let's start po. First, ito po meron na po pala tayong given process, tsaka time splice para po ma-explain yung round-robin algorithm. So, yung process ID A, B, C, which kung saan yung process A dumating ng arrival time na ay 0 with CPU burst of 4, B arrival time 3 with CPU burst of 8, C arrival time ay 5 with CPU burst of 5, D arrival time ay 8 na may 3 na CPU burst. So, let's start po. First ay gagawin po muna natin yung timeline niya. Wait lang po, pinafocus ko po yung camera. So, una po ay si A na may arrival time na 0A with 4 CPU burst. Yan po. So, 1, 2, 3, 4. Ay, 3 seconds po pala dumating si B na may CPU burst na 8. Bali si A dito po pala sa CPU. Si A na po agad kasi 0 po yung niya, arrival time. Tapos ng 3 seconds, dumating si B. Yan po. Back po dito, CPU burst 4. At since yung CPU burst niya po ay 4, tapos yung time splice po natin ay 4 din, hindi na po siya mapipreempt, mapapalitan na lang po siya ng susunod na process. A. Since si B po dumating na ng 3 bago matapos si A, siya na po yung susunod sa CPU. Wawala na po si A, wawala si ready sa B, si B sa ready queue, mapunta siya sa CPU. Si B naman po ay may CPU burst na 8. Tapos in 5 seconds, dumating po si C ng 5 seconds. May CPU burst na 5. 4. So, since 8 po yung, tapos, nung 8 seconds po pala dumating si D. May CPU burst na 3. C, D. Tapos po, since time slice po natin ay 4, hinto po muna si B. Alis po muna siya sa CPU burst, babalik siya sa ready queue, and susunod naman po si C. 1, 2, 3, 4. Since time splice nga po natin ay 4, 5 po yung CPU burst ni C, hinto po muna siya, balik po muna siya sa ready queue. Then, next naman po sa CPU natin ay si D. Si D po naman po ay may 3 seconds na 3 na CPU burst. 1, 2, 3. Ayun. Tapos since tapos na po si D, wala na po siyang kasunod, wala na po siyang CPU burst, susunod babalik na naman po si B para tapusin yung CPU burst niya kanina, which is 4 na lang po since naka-4 na siya dun. So 1, 2, 3, 4. Since 4 na lang yung kanya, kahit po 4 na rin, 4 yung time splice natin, tapos na naman po siya, kaya itutuloy niya lang B. Since tapos na po si B, si C na po.
which is 1 na lang. Kasi 5 po yung kanya, naka-apat na siya kanina, isa na lang po. C. Ayan. Ayan po. Si A, 0. Nag-commit po siya ng 4 seconds. Sumalang naman po si B, huminto ng 8. Sumalang si C, huminto ng 12. Si D naman po, huminto ng 15. Bumalik si B, tapos natapos siya ng 19. Si C naman po, natapos siya ng 20. Ayan po. Then next po natin gagawin ay kukunin po natin yung waiting time ng bawat process. A, B, C, D. 0, 3, 5, 8, since si A po, dumating naman siya ng 0, wala po siyang waiting time. Pero, natapos na po siya din nung 4. Kaya, yun, 0. Wala po siyang waiting time. Plus, 0. Waiting time. Tapos, si B naman po, dumating siya ng 3. Pero, nag-start pa siya ng 4. Then, huminto siya ng 8. At bumalik siya ng 15. Plus, 15 minus 8 equals, ito 1, ito ay 7, 8. Yung total waiting time na po ay 8. Tapos po, CC naman. Teka, nakita. CC naman, dumating siya nung 5 seconds, pero nag-start pa siya nung 8 seconds na po. So, 8 minus 5 equals 3. Tapos po, hindi pa siya tapos nun. So, plus pala. Plus, ano naman po siya nun? Since huminto siya nung 12 seconds, 19 minus 12 equals 5. Tapos po, si D naman, dumating siya nung 8 seconds, pero nag-start pa siya nung 12 seconds na. So, 12 minus 8 equals 4. Yan po. So, yung waiting time, hindi natin dito, waiting time nila ay si A ay 0, si B ay 8, si C ay 5, si D ay may 4 seconds na waiting time. Yung waiting time, usually waiting time po natin kung gaano yung katagal, yung total time na nag-antay po sila dito sa ready queue bago sila punta sa CPU. Next po ay kukunin naman po natin yung turnaround time. A, B, C, D. Turnaround time. Yung turnaround time naman po natin, yung simula nung sumalang sila ay dumating sila hanggang matapos sila. Yung pagdating, yung time po ng, yung arrival time po nila hanggang sa matapos sila ng process nila. Si A dumating ng 0, pero natapos pa siya ng 4 seconds. Tama ba? 4 seconds. 4 minus, which is 4. Seconds. Tapos si ano naman po, B, dumating siya ng 3 seconds, pero natapos pa siya ng 19. So yung turnaround time niya po ay 16.
Tapos, si C naman po, dumating siya ng 5 seconds. Then, natapos pa siya nung 20 seconds na. May 15 po siyang arrival to. May total turnaround time. Si D naman po, dumating siya nung 8 seconds. Pero natapos pa siya nung 15. So, yung turnaround time niya po ay 15 minus 8 equals 7. So, ayan po. Yan po yung round robin algorithm, which is yung round robin algorithm, mag-stop po siya or mag-preempt po siya pag namit niya yung condition, which is yung time splice na dito po sa example natin ay 4 seconds. Yun lang po, sana po naintindihan nyo.